Ano nga bang nagtutulak sa isang tao para pumaslang? Galit? Well, siguro inggit. Well, may mga kaso na rin na ganyan. Selos? Pwedeng pwede. I've heard and saw a lot of cases na nagmula nga ng dahil sa selos. Paano kung trip lang nila? As in, kung gusto lang nila na kumitil out of fun and curiosity nga. Gusto nilang maranasan yung pakiramdam na kunin niya yung lahat-lahat sa isang tao, pati na nga yung kanilang buhay. Well, this is exactly the case in this video. Sa video na ito, pag-usapan natin ang pinakamalagim na kaso ng pamamaslang sa South Korea ngayong taon. Ang kaso ni Jung Yoo-jung, isang 23 anyos na sa sobrang pagkahumaling sa mga crime shows, tinutuon niya ito sa tunay na buhay. Simulan natin yung kwento sa lugar na marahil pamilyar na sa inyo, ang Busan. At nagkataon na dahil din sa horror movie kaya nga ito sumikat dito sa atin. Sa Busan, nakatira ang isang dalaga, si Jung Yoo-jung. Kaya nga ng Busan, may dalawang mukha itong dalagang ito. Sa umaga maaliwalas at tahimik, at sa gabi maingay at puno ng buhay dahil nga sa kaliwat kanang party. Ganoon din itong si Yoo-jung. Sa umaga, isang tahimik at masunuring apo, pero sa gabi, isang baliw na nagnanasang bumaslang ng inosenteng buhay. Nalulunod siya noon sa magdamag na panonood nga ng mga crime movies and documentaries. Kung hindi siya nanunood, nagbabasa naman siya ng mga crime stories. Animoy, alak nga itong mga to sa kanya. Nalalasing siya sa tuwa sa tuwing makakakita siya ng mga kwento ng mga biktima. Pero ang mas nakakatakot nga dito, hindi niya namamalayan na sa sobrang pagkahumaling niya dito, naapektuhan maging yung kanyang pangarap at pagkatao. Nung una napakasimple ng pangarap niya sa buhay, gusto niyang magkaroon ng magandang trabaho, wita, para nga dito sa kanyang lolo na mag-isang nagpalaki at nagkaruga sa kanya. Pero nga dahil dito sa pagkahumaling niya sa mga crime stories na ganito, kalaunan, nagbago lahat ng ito. Nilamo na siya ng mga kwento na gabi-gabi nga sinasaksak niya sa kanyang isipan ang maging isang ganap na mamamatay tao. At hindi lang basta-basta mamatay tao, kundi nga yung pinakasikat sa buong South Korea. Hindi nga nagtagal, nagsimula na siyang kumilos para nga mangyari itong kanyang masidhing pagnanasa sa buhay nga ng tao. 3 buwan siyang nag-aral noon at nag-research gabi-gabi para kumitil ng tao. Paano nga itago yung krimen? Paano makatakas mula dito at paano pumili ng posibleng biktima? Isang gabi, matapos itong 3 buwan niyang pagpapakadalubhasa dito sa bagay na ito, kumilos na nga siya para hanapin itong kanyang magiging unang biktima. Kung makakasalubong mo siya sa daan, alam mo, si Yoo-jung yung tipong aakalain mo na isang tao na hindi ka kayang saktan ni sigawan man lang. Sobrang hinahon niya kung magsalita, napakahinhin at higit sa lahat, sobrang mahiyain. Kaya nga walang sino mang nag-akala talaga sa lahat ng mga tao nakakakilala sa kanya na ganito pala siya mag-isip. Kaya nga walang sino mang mag-aakala na bawat tao pa lang nasasalubong niya, pinag-iisipan niya na gawing biktima. Ayaw ni Yoo-jung nakilala niya itong kanyang magiging unang biktima. Base kasi sa mga libro at palabas na kanyang nakita, malibit na yung suspect mga kakilala ng biktima. Ibig sabihin, madali siyang matutuntun sa ganitong paraan. Kaya ang ginawa niya, nagpasya siya na humanap nga sa internet isang tao na talagang walang koneksyon sa kanya, walang alam sa kanya at walang atraso sa kanya. Sa ganitong paraan, walang magsususpetsa sa kanya. Sa South Korea, uso doon yung mga tutor for hire. Kaya naman nagpanggap siyang isang magulang ngayon na naghanap ka ng tutor para sa kanyang anak. May isang application nga kung saan makikita mo itong mga profiles itong mga tutors na ito. Para silang mga pagkain nga sa menu, nakalagay doon bawat detalye ng tutor para nga madali mong makita kung suwak sila sa iyo o sa anak mong ipapatutor mo sa kanila.
At sakto-sakto nga ito para dito kay Yujung. Sa loob nga ng ilang mga araw, mahigit 50 na mga tutors yung kanyang mga kinontak. Maingat na pinipili sino nga sa kanila ang pwedeng maging biktima. Ang kanyang napiling biktima, isang 26 anyos din na English teacher na nakatira din doon sa Busan. Hindi nilabas ng pulis yung pangalan niya base nga sa pakiusap ng mga kaanak, kaya naman for the sake of this video, tawagin natin siyang si Marites. Napili niya si Marites dahil nga pumayag itong gawin yung tutor nila sa kanyang apartment at mag-isa siyang nakatira doon. Saktong-sakto pala sa balak ni Yujung. Sabi ng mga nakakakilala dito kay Teacher Marites, napakabait talaga niyang teacher. Minsan nga nag-i-extend pa siya ng oras kahit nga hindi ito bayad para lang masigurong natuto talaga yung kanyang mga estudyante. Ganong tipong teacher siya. Kaya naman hindi siya nagsuspecha nung tanungin siya nitong si Yujung kung mag-isa raw ba siya sa kanyang apartment at kung pwede raw ba na doon nila gawin yung kanilang tutorial sessions. Well, alam nyo kung ako na yung tatanungin dito, napakalaking red flag agad nitong tanong na mag-isa ka ba, lalo na kung plano nitong puntahan ka sa bahay nyo, unless jowa mo yan talagang iba yung ibig sabihin ng tanong na yan. Pero if it's a random stranger, dapat ang laging sagot dito, hindi. Syempre para matakot silang gawin kung anumang balak nilang gawin. At bakit ka ba nila tatanungin kung mag-isa ka sa bahay nyo, diba? Sa isip-isip siguro nitong si Marites, mahihain lang itong bata na ipapatutor sa kanya, kaya nga ayaw niyang may ibang taong nakakakita. Isa pa, wala naman talagang posibleng gawin, diba? Dapat ang isang high school student. Pero ang hindi niya alam, doble kara itong kausap niya. Yung nagkukunwaring nanay ay siya rin palang estudyante na makikipagkita sa kanya. At sa kanya, isa sa katuparan nga yung ilang buwang pag-aaral nito para kumitil ng buhay. May 26, 2023, bandang alas 4 ng hapon, nakunan sa CCTV camera si Yujung. Naglalakad siya papunta nga sa apartment nitong si Marites. Nakasuot siya ng uniforme na binili niya sa online para nga magmukha talagang high school student. Nagpagupit rin siya ng buhok ilang araw bago nga itong kanilang meetup para nga talagang magmukha siyang bata. Pasado alas 5:30 ng hapon nang dumating siya sa apartment ni Marites kung saan niya mainit siyang tinanggap nito. Walang kamalay-malay itong pobreng teacher na ilang minuto na lang pala yung nalalabi sa kanya. Ilang minuto pa lang sa apartment si Yujung, nakiusap na agad siyang makikigamit umano ng CR. Tinuro naman sa kanya ni Marites yung CR. Pero hindi pala talaga CR itong plano ni Yujung. Palihim niyang inikot yung apartment para nga masiguro na wala talagang ibang kasama itong si teacher. At nung masiguro niya na talagang dalawa lang talaga sila dito sa apartment na ito, doon na niya hinugot sa loob ng kanyang uniforme ang isang kutsilyo. At habang nakatalikod, pinipuhan na agad ni Yujung si Marites sa leeg. Wala siyang naging kalaban-laban. 100 beses pang inulit ni Yujung yung kanyang mga ginawa bago nga siya na-satisfy dito. May mga natagpuan na sugat sa kamay itong biktima. Tanda ito na talagang sandali siyang lumaban, pero wala rin talaga siyang nagawa kasi nga sa leeg agad siya nadali. Base nga sa ginawang autopsy, kahit wala na ngang buhay itong si Marites, makailang ulit pa rin siya nga pinagtutusok nitong si Yujung. Siguro nilabas na niya lahat ng natutunan niya. Isang oras nga matapos pumasok sa apartment, nakita muli itong si Yujung na lumabas doon. Well, this time, iba na yung kanyang damit. Suot niya yung mga damit ni Marites na ninakaw niya. Anay mo'y nagpapanggap siyang si Marites mismo. Sa ilan pang mga CCTV footages, makikita siyang bumili ng ilang mga gamit nga na kailangan niya para mailigpit itong kanyang kalat, kaya ng garbage bag, sabon at ng bleach. Kumuha rin siya ng iba pang mga kutsilyo para sa kanyang gagawin. Bumalik siya roon sa apartment para kailigpit yung kanyang mga kalat. Inalis niya lahat ng daliri at mga parte ng katawan na pwedeng kunan ng identity. Nilibas niya rin lahat ng ID sa wallet nitong biktima. Pagkatapos, muli siyang lumabas ng apartment para nga bumalik sa kanilang bahay. Kinuha niya noon yung maleta kung saan nga plano niyang itago itong si Marites. Muli siyang nakunan dito ng CCTV. Ngayon, dala-dala nga itong maletang ito.
Tumagal nga talaga in total of 6 hours bago tuluyang nalinis nitong si Yujong itong apartment. At sa loob nga nitong 6 na oras na ito, 3 beses siyang naglabas-masok dito sa apartment ng biktima na animoy. Feel at home lang talaga, ni hindi mo siya kakakitaan dito ng kaba at takot. Parang as in, wala siyang ginawang masama, parang walang tao na nawala na ng buhay. Kung masasalubong mo siya sa daan, ni hindi mo aakalain kung ano ay yung ginawa niya at kung gaano siya kasamang tao. Bandang alas 12 ng madaling araw nang tuluyan siyang umalis sa apartment at ngayon, dala-dala itong maleta kung saan nga nandoon itong si Marites. Kumuha siya ng taxi at nagpahatid niya sa isang liblib na lugar, hindi rin kalayuan doon sa Busan. Takunan din ito ng CCTV. Mag-isa niyang nilagay sa compartment itong mabigat na maleta. Napansin ito ng driver na talagang mabigat yung laman, kaya nga nagsabi siyang tutulong sana pero tumangging magpatulong itong si Yujong. At sa buong panahon umano ng kanilang biyahe, hindi nga nakipag-usap itong dalaga sa driver. Pagdating nila sa isang liblib na parke, malapit nga doon sa ilog, doon na nagpahinto itong si Yujong para nga bumaba na. At dito sa mga sandaling ito, talagang kinakabahan na rin itong driver. Hindi kasi siya makapaniwala una sa lugar na pinaghatidan niya dito sa dalaga. As in, walang katao-tao, walang kailaw-ilaw at napakaliblib nitong lugar. Nung una, akala niya baka may gawing masama sa kanya. Pero narealize nitong driver yung isang senaryo. May kinalaman ito sa napakabigat na maleta na dala nitong dalaga. Pagbaba ni Yujong doon sa liblib na lugar, binayaran siya nito eksakto, sabi ng driver. Binaba niyang mag-isa yung maleta at hinila ito palayo hanggang nga sa naglaho siya sa kadiliman ng gabi. Doon napaisip itong driver kung ano nga bang laman talaga nitong mabigat na maleta at bakit may isang dalaga na magpapahatid sa ganoong liblib na lugar alas 12 ng madaling araw. Well, something's not right here. Hindi rin nagpahintay itong babae sa kanya. Kaya naman talagang hindi mapakali sa mga sandaling iyon itong driver. Ilang minuto siyang nagpaikot-ikot sa lugar. Inihintay kung muling lalabas si Yujong. Siguro may halo ring pag-aalala sa kanya dahil nga dalaga itong pasahero at siguro natakot na baka may mangyari dito, baka madamay siya. Hanggang sa muli niyang nakita itong si Yujong sa isang kalsada, hindi rin malayo sa kung saan siya nagpababa. Siguro halos 20 minuto umano ang nakalipas mula nga nang ibaba niya itong dalaga. Ngayon naglalakad ito ng mag-isa. Dala pa rin yung kanyang maleta. Pero ngayon, napansin itong driver na parang nawalan ito ng laman base sa kung paano ito hilain itong dalaga. Muli niyang inalok ito ng sakay para nga ihatid. Well, pumayag naman itong dalaga. Marahil, hindi niya napansin noon na ito rin pala yung taxi na sinakyan niya papunta. Nagtaka ngayon itong driver dahil halos itapon niya yung maleta sa compartment gayong kanina lang hirap na hirap siyang dalhin ito. Well, this time, sigurado na siya may kakaibang laman yung maleta kanina at kung ano man iyon, tinapon ito ng dalaga sa gitna nga nitong liblib na lugar, sa gitna ng gabi. Sa buong panahon ng kanilang biyahe, wala muling naging imik itong si Yujong at base sa address na kanyang pinagpababaan, ito yung bahay nila ng kanyang lolo. Ngayon, matapos maihatid itong si Yujong, mabilis na pumunta sa pulis itong driver para nga i-report itong kakaiba niyang experience dito sa kanyang pasahero. At buti nga hindi mga walang pakialam na pulis yung napuntahan niya. Hindi nila pinagwalang bahala itong kakaibang napansin nitong driver. Isang dalaga nagtapon ng misteryosong bagay sa gitna ng gabi sa isang liblib na lugar. Talagang kailangang imbestigahan. Pinuntahan nila itong address na binigay ng driver at doon naabutan nila itong si Yujong. Tinanong ngayon sa kanya yung kanyang maleta at sakto naman na nandoon pa ito, kaya nga na-inspeksyon nitong mga otoridad. At tama yung driver, may kakaiba ka rito. Napansin nila na may mga bakas ng tugo itong maleta. Ngayon, nag-alibay si Yujong na nireregla umano siya at natalsikan niya lang ito. Well, syempre, hindi kumbinsido itong mga pulis dahil hindi naman sila pinanganak kahapon. At ngayon,
dinala nila sa isang laboratory itong maleta at doon sinuri itong mabuti. Doon napag-alaman nila na dugong ka talaga ng tao yung nasa maleta at hindi ito galing kay Yujong. Siyempre, namuking na siya. Ngayon, binago ni Yujong yung kanyang kwento. Sinabi niya na nagpalaglag umano siya at doon niya tinapon malapit nga sa ilog. Dito, mas lalong nagsuspecha ngayon itong mga otoridad at sa mga sandaling ito, sinuyod na rin ng mga otoridad yung lugar na tinuro ng driver. At hindi nga nagtagal, nadiskubre nila doon sa gitna ng matataas na damo yung katawan na tinapon ni Yujong. Dito, sigurado na wala na siyang kawala. Nagtanungin siya, imbis nga na tumanggi, mabilis siyang umamin kung sino itong biktima. Ayon sa kanya, magpapatutor sana siya noon pero pagdating niya sa bahay nitong si Marites, nakita niya wala na itong buhay. Nadatnan niya rin daw noon sa apartment ang isang lalaki, yung killer na tumakot nga sa kanya, kaya nga itinapon niya itong katawan kapalit ng hindi nga pananakit sa kanya. Ito na nga yung pangatlong bersyon ng kanyang kwento mula ka doon sa natalsikan niya umano ng regla. Pero syempre matapos yung investigasyon, hindi nga kapanipaniwala itong kanyang kwento. Pero matapos nga ang investigasyon, hindi naniwala yung mga otoridad na may ibang gumawa nito bukod sa kanya. Dito, muling binago nitong si Yujong yung kwento sa ika-4 na pagkakataon. Sinabi niya ngayon, nagpanggap siyang high school. Totoo, dahil nahihiya umano siyang umamin na 23 anyos na siya tapos nagpapatutor pa. Ngayon, pagdating niya umano sa apartment, napansin raw nitong tutor na matanda na siya kaya nga nagtalo sila. At bilang self-defense umano, hindi niya sinasadyang mahapas lang itong si Marites. Samantala, nung malaman ng lolo nitong si Yujong yung ginawa ka ng kanyang apo, halos hindi siya makapaniwala kasi mag-isa niyang pinalaki itong dalaga mula kang pagkabata. Siya na yung tumayong pinakamagulang niya. Kaya nga sa loob-loob ni lolo, sinisisi niya yung kanyang sarili dahil pakiramdam niya, hindi umano niya napalaki ng maayos itong kanyang apo. Wala umano siyang kaalam-alam sa ganitong personalidad ng kanyang apo. Sa harap ng kanyang lolo, tuluyang inamin ngayon ni Yujong yung buong pangyayari matapos ang ilang linggo. Sabi niya, ginawa niya raw ito dahil talagang gusto niya masubukan yung pakiramdam na kumuha ka ng buhay. Inamin niya na nainggit siya sa mga napapanood at nababasa niya. Sinubukan niya raw itong gayahin at totoo nga sa kanyang search history, nakita nila yung paborito niyang movie. Ito yung Helpless, isa itong Korean psychological thriller movie tungkol nga sa isang serial killer. Well, base sa kanyang history, piruin nyo, itong movie na to, pinapanood niya at least once a day. Halos hindi naman makapaniwala itong si Lolo at syempre kasama na lahat ng mga investigador dito sa sinabi ni Yujong. May ilang investigador dito na nagsabi na ilang dekada na sila sa serbisyo pero ngayon lang umano sila nakahawak ng ganitong kaso. Walang motibo kundi nga curiosity at kagustuhan lang talagang pumaslang for fun. Wala umano silang nakitang awa at pagsisisi man lang ni emosyon dito kay Yujong. Parang hindi niya alam na mali itong kanyang ginawa. Sinubukan pa nga siyang ipagtanggol ng kanyang lawyer noon na wala umano siya sa tamang katinuan at nag-halusinate ng mangyari itong krimen pero hindi ito kinagat ng hukom. The fact na pinagplanuhan niya umano itong krimen at makailang beses pang naglabas-masok siya noon sa apartment para nga linisin ito at itago yung kalat. Sapat na ebidensya na ito na nasa tamang pag-iisip siya at dahil dito hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala, nasabi ko kanina na higit 50 ng mga tutor yung nakausap niya bago siya nakapili ng biktima. Nung malaman ito ng mga tutor na nakausap niya lahat sila, halos hindi talaga makapaniwala dahil buntik na sila yung naging biktima. Sabi nga nung isa sa kanila, mabuti na lang nung tanungin siya kung mag-isa siya doon sa apartment ay nagsinungaling siya. Sumagot siyang hindi dahil kinutuban siya. Marahil kung nagsabi umano siya na totoo, siya yung naging sunod
na biktima. Alam nyo, nakakatakot lang talagang isipin na may mga ganitong tao pala talaga na kahit wala kang kasalanan, kahit wala kang ginawa sa kanila o kahit hindi mo nga sila kilala, gagawat ka pa rin ng masama. Kaya nga talagang pinakamabuting gawin dito, laging maging maingat at mapagmatsyag. Trust your instincts and always be safe. At para doon sa driver, salamat din ng marami dahil posible kung hindi dahil sa kanyang pagiging mapagmatsyag at talagang mapakialam dito sa mga bagay-bagay marahil nasundan pa itong biktima ni Yujong. Well, maraming salamat pong muli sa isa na namang pagsama. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Ako nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie. Thank you so much for watching. Goodbye.